At isa pa na maganda rito, meron siyang regen na hindi lahat ng e-scooter ay meron nito. Dito, pwede mong lambutan at pwede mong tigasan. Ganda ng design at bilhin ko kasya na. Ayan, kasyang-kasya. Hey everyone, welcome to Electric Vehicle Channel. I'm Mark from Go E-Vehicle. Welcome to Go E-Vehicle, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, updates, insightful discussion, and EV reviews. Ano ba kadalasan ang hinahanap mo sa mga electric scooter? Di ba, madalas, iniisip natin yung range, syempre yung looks, and of course, may power ba? So, eto, meron tayong bagong brand na pag-uusapan, ang TVS. So, TVS is a Indian company na ito nagdala ng electric scooter nito na iQube S. So, ka-EV, ito naman ang ating pag-uusapan at tingnan natin kung yung mga binanggit ko kanina ay meron itong electric scooter na ito. Tara, let's go! So kanina, binanggit natin yung range. Alam niyo ba ka-EV na ang range ito ay 105 kilometers. Meron itong battery pack na 2 packs lithium-ion phosphate. And of course, ang capacity niya nito ay 3.4 kWh. So ang rated voltage niya ay 52 volts. So tingin niyo ba, pasok na sa inyo yung range nito na 105 kilometers. So ka-EV, from Sampaloc, Maynila to Kawit, Cavite, nakakuha ko ng range na 70 kilometers. From 100%, yung pag-uwi ko dito sa bahay ay meron akong 17%. So, not bad na rin kasi yung pagbiyahe ko ng morning doon ay talagang medyo maganda yung flow ng traffic. So, hindi mainit. So, chill-chill lang. Naka-eco mode lang ako. Pauwi naman, iba naman yung consumption ko. Medyo malakas. At syempre, nung uwi ko, mainit. So, may mga times na talagang naka-power mode ako pag nasa mga open area na kailangan kong bilisan para makauwi agad. At the same time, ay matraffic din sa lugar ng Las Piñas, Parañaque, and sa Maynila na rin ay natraffic din tayo nung pauwi kasi magra-rush hour na rin nun. At tingin ko naman kung aking tipirin talaga at naka-eco mode lang at hindi ako masyadong mapigas sa acceleration, ay mamimit ko yung 105. So, depende na lang siguro sa paggamit or sa weight nung nakasakay. And again, pag-usapan naman natin yung power. Okay, mahalaga ito dahil yung iba, hinahanap nila yung power. So, etong TVS iQube S ay merong power motor of 3.34 kW. Ang peak power nito ka-EV ay 4.6 kW. So, pagdating sa kanyang Newton meter, meron itong 140 Newton meter. So again, kay EV, ang acceleration rate nito ay 0 to 40 in just 4.2 seconds. Again, iba-iba naman tayo ng timbang. So, trinide ko to, ay napansin ko sa kanya na hindi siya ganun kabilis yung arangkada niya. Pero, mamimit naman niya yung top speed niya na 78 kilometers hour. Sa papel, ganun. Pero, eto, na-try ko to. Umabot ako ng 85 kilometer hour. So, ibig sabihin, may power kasi mabigat pa ako eh. So, sa iba ay baka mas mataas pa doon ang abutin. So, isa pang preference natin, yung looks, di ba? So, kita mo naman yung looks ng TVS. So, ka-EV, hindi ito yung original color niya. Naka-racing decal siya na looks. So, pinadecals lang ito ng mismong TVS. So, nakita niyo naman, iba lang. Pero ang original color nito is a flame red. Looks, mapapansin mo, medyo kakaiba, maganda. Para sa akin ay pasado naman sa akin to sa look. So dito mapapansin mo yung DRL LED lights niya. Dito ay para siyang frozen ice na merong ilaw sa loob. Yun ang gusto ko sa kanya. And of course, ito fully LED na itong ating mga headlights. So maski itong ating mga signal light ay LED na rin. So meron siya dito ka-EV na extra plate holder. So, meron siyang visor dito. And of course, ayan, pagdating sa kanyang gulong, ayan, naka-tubeless tires, 90 by 90 by 12. So, sa brakes nito, dito sa kanyang harapan, ka-EV, naka-disc brake na 22 mm.
And rear brake naman niya ka-EV ay meron siyang drum brakes na 130 mm. And also ka-EV, yung kanyang suspension dito ay napakaganda. Meron itong hydraulic telescopic suspension, and sa kabila naman, meron siyang twin hydraulic tube shock suspension. So maganda to ka-EV kasi nga na-try ko na to sa mga lubak o kung saan-saan man, ay nakita ko ka-EV yung performance nito. Sanay ako sa click, sanay ako sa ADB 150. Ayan, dinedrive ko yan talaga. So nakita ko yung difference nung shocks o yung absorbent shock niya ay napakaganda. Okay na okay sa akin yan ka-EV. So try it and to believe. Diba? Other looks again na pag-usapan natin dito sa kanyang fairings dito sa likod. Kita mo naman, ang ganda ng design at very stylish yung kanyang iQ buds dito na may electric, tapos S dito, na nagpapaganda dito sa iCube S. So, original, niya to, ka-EV badges. So, meron siya dito, apakan ng ating backlight, natutupi. And of course, isa sa mga nagustuhan ko rito, yung meron siya ditong electric na nakailaw. Meron itong TBS badge dito. So, by the way, ka-EV, hindi ko nabanggit kanina, adjustable yung ating shock dito. Pwede mong lambutan at pwede mong tigasan. Okay? Kagaya niyan, di ba? As you can see, meron siyang iCube logo. Meron siyang Q-Part Assist na naka-statement dito. And of course, napakaganda yung round taillight niya. Okay? Ito yung kanyang taillight and of course, signal light. So, dito ka-EV, meron siyang plate light. And another safety features, meron dito reflector and reflector na rin na bilog dito sa bawat side. Na napakahalaga para sa mga cornering or sa mga intersection. So, dumako naman tayo dito sa harapan ng driver. So, ano ba yung nakikita ng driver dito bukod sa panel na maganda? So, eto yung kanyang susi. So, tingnan nyo. Okay, di ba? Natatago siya. Anyway, ayan, kapag ginamit mo to, let's say gabi, ay, ayan, meron siyang ilaw. So, ilawan mo lang siya. So, masishoot mo na siya agad. So, ayan, pagbukas mo, makikita mo dito yung Go e-Vehicle, pangalan ng ating channel. So, pwede mong edit yon. Nasa, naman yun, nasa app naman. So, dito ka-EV, ang una natin mapapansin, syempre, buksan natin. Ayan, ready to operate na ito. Mo dito, high and low beam, yung HMI joystick niya para makontrol mo yung ating panel. And also, the signal light na napakaingay. Yung iba gusto yan kasi nga para at least malaman nila na kapag nagsisignal light sila ay alam nilang bukas. So mahalaga yan for safety na rin para sa mga nagmomotor. Anyway, maganda rin ang busina niya. And of course, ito ang kanyang hazard. And ito yung reverse mode dito. Dito rin yung kanyang park assist. So, pag nasa parking ka, kapag naka-park assist ka, ang pinaka-maximum speed mo doon ay 10 km/h. Ito yung mode para sa ating eco at power mode. Again, ang isa pang makikita mo dito, yung charging port niya. So, meron siyang sariling charging port. Iba sa mga nakasanayan nating electric scooter, yung universal. So, dito meron siyang hooks para sa sabitan ng ating mga pinamalengke, plastic, o bags, or kung ano naman, na 3 kilos lang yung capacity niya. Kasi nga, plastic lang to. Then, of course, dito, kahit anong weight, pwede. Meron siyang another hook dito. Kasi kahit anong weight, nakapatong naman siya dyan, no? Sunod na natin tong kanyang charger. So, tingnan natin. Ang charger niya, ka-EV, ay napakaganda. Quality. Ito, kasi bakal siya, metal ito. Solid nitong ating charger. So, ang specs nito ay 650 watts. And ang SOC or state of charge niya from 0 to 80% ay 4.5 hours. So, tingin ko mga 5 hours kapag gusto mong i-full charge ng 100% itong EV na ito. So, dito muna tayo sa seat compartment. So, dito sa seat compartment, ay ang size nito is 32 liters. So, napakaluwag. Check natin ka-EV kung pwede yung helmet na dito. Sa half-face helmet ka-EV ay tingin ko kasya naman. Ayan. Kasyang-kasya. Maluwag na maluwag. So, ayan. Nasasara siya ka-EV sa half-face helmet.
So, ang maganda rito, IB, meron ka pang space dito sa banda rito para sa iyong charger. So, kung dala-dala mo yung charger na katulad nito, pwede mo pa siyang ilagay dito sa harap. Or, kung hindi, ayaw mo naman magdala ng charger, yung bag mo, dito mo siya ilalagay. At dito sa kanyang compartment, makikita mo dito yung kanyang USB Type-A charging port. So, hindi siya nilagay doon because ang TVS ay concerned sa driver kasi ayaw niya nagsiselfone ng driver habang nagmamaneho. Kailangan naman ng navigation, may self-navigation etong electric scooter nito. Nawala sa iba, di ba? So, meron siyang OTA or on-the-air update. So, simple na lang yung pag-update ng system nito. And once na nag-update na ang TVS ay madali na lang, di ba? On-the-air update na lang. So, hindi siya ganun kahirap i-update, parang cellphone lang, di ba? Kailangan mo lang ng internet to update the software. Natin yung kanyang app. So, dito ka EB, nakaset na sa akin yung kanyang email ad. Dito kasi sa taas, pwede mo ilagay dyan Philippines kasi nasa Pilipinas tayo. Then, yung registered email address. So, pag pindot mo dyan, as continue. So, meron siyang OTP na hinihingi. So, type natin yung OTP niya. So, ayan. Continuous na siya kay Yubi, ha? So, makikita mo dyan. Alright, ayan. Naka-open na tayo. Makikita nyo dito yung ating pangalan ng channel, Go E-Vehicle. Then, click lang tayo dyan. So, dito sa app, ang dami nating matututunan. Tara, pag-usapan natin yung app. Featuring navigation, geofencing, social media alerts, distance to empty, crash alerts, real-time vehicle location, anti-theft alert, intuitive 5-way joystick, and many more. Usapan naman natin yung kanyang panel. As of now, nakakonect ka EV yung ating application dito sa electric scooter. So, pagka-connect mo dyan ka EV, may lilitaw dyan kung nasaan location ka, ano yung address mo or location nitong electric scooter. So, dito sa kanyang panel ay, of course, discuss ko muna na napakaganda. Solid na solid. Diba? Ang ganda nito. Meron siyang TBS logo doon, yung kabayo, and iCube logo. And of course, dito makikita mo dito yung sensor niya. And of course, ang isa sa mga makikita mo yun, yung time, date, ito yung speedometer mo. Of course, yung average consumption mo ng kuryente per kilometer, odometer, trip meter, A and B, dalawa ito kay And of course, makikita mo rito yung battery percentage at yung distance na pwede mo pang takbuhin gamit itong motorcycle. So, kaibi, pag nakakonect yung phone mo dito, makikita mo yung battery percentage doon o yung bar ng iyong cellphone, yung signal, yung mga nag-message sa'yo. Let's say may nag-text or nag-message sa'yo, makikita mo dito yung pangalan at yung call nang tumatawag sa'yo, makikita mo rin. So, ganda lang dito kaibi, pag sinet mo siya rito, yung details ng trip mo, mare-record niya. Kung ano yung consumption mo, gaano mo ba kadalas ginamit yung, let's say, yung eco, yung power mode, makikita mo doon kung ilang percent mo ginamit yung power mode tsaka yung eco mode. Yun ang maganda. So, dito kaibi, yung joystick niya, kapag nag-enter ka dyan, yan, isa sa mga makikita mo, dito yung general settings. So sa date, pwede mo palitan yung date. Yung display settings, kay-EV, may brightness siya. Pwede mo siyang i-manual or adaptive. Ito, pwede ko siyang i-adapt. Ayan, adaptive na siya. Ibig sabihin, magbabago yung kanyang backlight. Depende sa sikat ng araw o sa dilim. So meron siyang dalawang display mode, day and night. So meron din siyang fully adaptive. Ito yung next thing ko nakaraan sa YouTube natin na sobrang gustong-gusto ko. Ayan, pwede mo siyang i-on. Nakapatay pala yung full adaptive natin. Ayan, i-on ko siya para mag-on. So, yan. Pwede nating i-testing yan. Ayan, i-testing ko siya. So, nakikita nyo naman dyan. So, kaibi, habang naantay natin. So, yan, kung gusto mo ng ganitong klaseng content about electric vehicle, do it to subscribe our YouTube channel, Electric Vehicle Channel, Go E-Vehicle. At meron din tayong Go EV Facebook page. So, sa Instagram, meron din po tayo dyan, Electric Vehicle Channel. And also, from TikTok, meron din tayo, nag-upload din tayo dyan. So, nakita nyo naman,
I mean, na yan, nag-dark mode na siya. Kasi nga, tinakpan ko. So, buksan ulit natin yan. At makikita mo naman dyan, mababago ulit yan. Magiging day mode ulit siya. So, abang natin yung day mode. Actually, 30 to 40 seconds yata, kung di ako nagkakamali, yung adaptive niya bago mag-adapt. Ayan, nag-iba na siya ulit, di ba? Kung mapapansin mo dyan. Anyway, ilan pa dito, makikita mo yung Bluetooth settings, yung fair device. So, vehicle information, service, yung error niya. So, yun, madaling mababasa ng mga technician yun. And of course, digital documents, pwede kang maglagay ng documents mo dito, like yung papel, yung lisensya mo, dito mo na lang ilagay. So, i-upload mo lang through app. Trip meter, ayan, dito mo rin mare-reset. At pwede mo rin siya ma-reset dito at sa app. So, dual naman siya. Pwede yung mga magandang dito sa kanyang panel. So, bukod na maganda na yung kanyang display mode or yung kanyang display mismo, ay marami rin siyang mga useful na pwede mong magamit or ginagamit natin as a rider. At isa pa na maganda rito, meron siyang regen na hindi lahat ng e-scooter ay meron ito. So kaibi, hindi lang to yung available color na red, no? Ito red. You can express yourself with a wide range of color to choose from TVS. So again, pag-usapan naman natin yung seat height nitong TVS iQube S. So, again, nakikita nyo naman dyan, KV, na yung aking paa ay nasa ground. So, I'm 5'6". So, pagdating sa traffic, manageable na manageable yan. Yung gulay board natin, maluwag for me. So, ganyan ako naka-ride kapag ako ay nagmamaneho. So, pag-usapan na natin yung seats naman. Yung seats niya, yung quality ng leather na ginamit, is a good quality, maganda. So, malambot ang kanyang foam. Tapos, mayroon siyang red stitching dito. So, isa yan sa mga nagpapaganda sa upuan natin. Ang napansin ko lang, ka-EV, wala siyang division from driver to passenger. So, kung bibiling ko to, pwede kong patabas ng konti rito. So, same leather pa rin ang gagamitin ko. Kasi nga, maganda to, sayang to, diba? Anyway, baka sabihin nyo, ka-EV, na yung puro magaganda lang yung pinag-uusapan natin. Ka-EV, isa sa mga hindi ko nagustuhan talaga dito, itong square type na side mirror. But again, gusto ko yung mirror niya. So, walang labo, walang grado. So, kitang-kita mo talaga yung nasa likod. So, kaya lang, gusto ko kasi dahon type eh. At isa pa, wala siyang mga bulsa dito sa mga gilids dito. Di ba? So, usual sa mga scooter, may bulsa para sa basahan, sa coin, sa cellphone na pwede natin paglagyan dyan. So, ito wala. But anyway, di naman masyadong problema yon. Pwede mo namang gawan ng paraan yan kung paano. Pwede ka maglagay ng pouch dito na regular na nakasabit, di ba? Pag-usapan na natin yung pinaka-exciting part ng ating review. Yung presyo ng TVS iQube S, nagkakahalaga ito ng 155,000 pesos. So, based sa features, based na pag-usapan natin performance, power, etc. na nitong TVS iQube S, ay tingin nyo, pasado ba sa inyo? Maganda ba yung presyo? Mataas ba? Mababa ba? So, i-comment down below kay EB para mapag-usapan natin yan. Meron silang dealership dito sa May Pasig, Motor Ace. Sa sukat na rin, kaibigan. Nationwide ay meron na rin. Tingnan nyo na lamang po yung kanilang Facebook page. Makikita nyo doon, kaibigan, yung mga available dealership na meron sila dito sa Pilipinas. And again, I recommend this motorcycle as your first electric scooter. So for me, based on performance, so sa race, nakuha naman niya eh. So, wala akong problema doon. Sa looks, okay din naman yung looks niya. So, very futuristic din naman, pati yung panel, etc. Napakarami kong nagustuhan dito. Yung nga lang, nabanggit ko kanina yung mga hindi ko lang nagustuhan. But again and again, wala naman pong perfect electric scooter. So, this one, ay isa sa mga pwede kong may recommend sa inyo na electric scooter, na TVS iQube S. So, for more information, kung meron man akong hindi nabanggit, nasabi patungkol sa electric vehicle na to, you can comment down below. And of course, pag-usapan natin itong electric scooter nito. By the way, I'm Mark from Go E-Vehicle, your electric vehicle channel.
Let's go!